So yun, good morning guys. Kala ko hindi kami tuloy kasi medyo naambon. Pero yeah, samahan nyo kami. Tuloy pala kami, mangingisda kami ngayon sa Wollongong. Nakalimutan ko kung anong lugar yun, pero parang dulo siya, malapit na sa Pacific. So try namin yun, mangisda doon. Nagsama namin si Nico. So bali 3 o'clock dapat kami alis, pero 4:15 na Paris pala kami dito. So 1 hour yung biyahe, samahan nyo kami. Prep lang ako. Medyo, yun, nagmamadali. Yeah. Shit, ito na siya. You know. You know, morning. Sobrang fog. Yan, medyo madilim na dito. Stop over kami dito sa Foodery. Yan, bili mo namin ng tubig. Kasi nalimutan namin bumili ng tubig. Kompleto sa pang isda, kulang sa pang tao. Yun, hindi pa kami nagbe-breakfast, pero hindi lang. Medyo kakaiba lang kasi bawal pumasok yung tao. Sa counter lang pwede bumili. So style sari-sari store sa Pinas, sabihin mo yung gusto mo. Balik na kami sa daan. Madilim pa rin. 5:05. So yun na nga, no? Maliwanag na. Yun, kita na si Boss Nico at si Christian. Yan, yo. So namali kami ng daan. Actually, ito yung tinuturo kasi ng Google. Ngayon, nagtaka kami kasi may checkpoint. Buti mabait yung tao doon. Tinuro sa amin yung tamang isa-search namin sa map. Kasi daw lahat naliligaw doon, dagat na daw yun. So tamang nagre-route lang kami. So, ikot nga lang, pero at least alam na namin yung tamang ita-type sa map. Medyo maliwanag na. Time check 5:43 in the morning, pero nasa Wollongong na kami. So maya maya na tayo sa breakwater. Dagat na yun, no? Parang may port doon na parang. So nandito na kami sa breakwater dito sa Wollongong. Dala kami ng tubig, jacket. Yan yung mga kailangan namin, mga hooks. Gusto yung bagong bili, yeah. So ayan, yun lang. So si Christian wala pang tulog, 1:00 umuwi. Tapos 2 hours na yung tulog para lang mangisda. Magising. Ayun, o. So takpan natin. Magayan natin ang isda yan mamaya. Bukas pa yung makina. Ano Chan, kaya ba? Hindi ba nalulula sa puyat? Oh, medyo maginaw. Yeah. You know, let's go. Yeah. Yeah. Hindi mo.
So, bagong bili tong timba na to. $10 Kmart lang yan. So, ayan. Lakad na kami. Bigat pa talaga ito kuya. Kaya nga. Nakita ka nila. Woo! Medyo may isda na. Balansa na. So first time natin mangingisda. First time at ito si Boss Nico, yung may hawak ng cooler. So yung naging ganyo sa akin mag-isda. So ayan. Dito tayo ngayon sa Breakwater. NSW Ports. See? Mahal pa sakyan. Alin? Yun no. Pacific na to. Lalaki ng tipa ko. Yan nakikita nyo na yan. Solid na semento yan. Yan. Tapos to. Yun no. Parang nakakatakot ah. Uy. May dolphin ah. Dolphin yun. Ayun no. Check natin. Kita mo? Ayun o. May dolphin doon sa may ibon. Ayun, ayun. Ayun. Mas mamaya baka may doon yung mga nakakita talaga. Ah, tatampay dyan sa ano. So dito na part, makikita mo mga maliliit na boat yan. Motorboat yan, motorboat. Tapos mga port. Ayan. So ito yung tsura. O diba patayan? Oh. Kasi yung yan, open water na yan, Pacific Ocean na yan. So pag malakas yung alon, itong malalaking tipak na bato na to, yan yung nagsisilbing breakwater or nagpipigil dun sa malalakas na alon. Kung makikita nyo, basa yung bato. Malayo yung dagat, pero basa yung bato. So possible yung mga mist or minsan yung alon, umabot talaga dyan. $160. Anong ibig sabihin yan, Boss Nico? So yung ano yan, yung haba ng ano, hanggang 1,000 tayo. Ha? 1 kilometer. Ah. So 160 meter from... So meters pala yung nakasulat. Yun. Yung mga nakasulat sa sahig, yun yung meters. So halimbawa ito. Yan. 180 meters. So hanggang dun sa pinakadulo, aabot daw ng 1,000 yon. So 1,000 meters. So 1 kilometer hanggang dun sa dulo na yon, yung may red na umiilaw kung nakikita nyo. So ayan no. Ang ganda, di ba? Oh. Ganda siya. Hindi medyo, buti hindi masyado maginaw kasi saktuhan lang ng t-shirt lang pero may dala tayong jacket. Diyan, lapit ka nga dito para ma-compare natin. So yung mga bloke na yan, tingnan nyo, lapit ka dyan dito sa square kung gaano kalaki. Yan, o, di ba? Lagpas tao. Lagpas tao siya. You know, Nakakain ba yun? crabs, nakatago. Pag nahuli mo, makakain. Yan, laki ang bloke na yan. Nuulog lang nila yan dyan. Malayo-layo pa tayo, nasa 320 pa lang tayo. Dun pa tayo hanggang 1,000. Ganda oh. Diba? Yeah. Check natin yung ilalim. Bangin na yan. Tingnan nyo. Yan. Bangin na, diba? Nakakatakot. Hindi ko na masyadong igaganon yung phone ko kasi baka mahulog. Oh, lakas.
Medyo nakakatakot. Yung ibang tao bumababa dyan. Kaya lang, imaginein mo, pag umampas yung alon, posible kang madapa or mahulog. So wala ka life jacket, alam na this. Sa lakas niyan, higup ka dyan. Mas mahaba pa. So, ayan, may mga signage. Hindi ko sinuot yung sapatos ko. Grabe oh. Sabi ko magyayapak na lang. Ayan. Ano dito? Hampas lang. Yung hampas. Taas atin. Hindi rin nalata pag... Hampas. Hindi, tsaka... Ayan, mga dito. Minsan mo Ayan, daan ka dyan sa dito. Mas malalim, mas maraming isda. Hindi. Mas may chance ka na makakuha ng mga... Malalaking isda. Mga Kaya predator. sila nandun. Kaso syempre... Kunyari dyan pwede ka na, pero dapat mahaba yung linya mo para umabot doon. Tayo, maikli. Safe zone lang tayo dito sa kabila. Ayan, naalala ko siya. So layo pa, nasa 880 pa lang kami. Yung iba daw dito nag-overnight doon sa dulo. Yan. Fishing na sila kahit gabi. At saka FYI lang, yung dito kapag mangingisda ka may lisensya. So kailangan meron kang license para mag recreational fishing. So kaming tatlo meron. $35 isang taon, pwede na. Tapos I think $85 3 years. So may konting discount pag 3 years, pero okay na yan, taon-taon $30. Ang maganda, kapag nag-restore ka, para ka lang nagpapa-Gcash. Online may fill-upan ka, tapos bayaran mo ng card, tapos may lisensya ka na. After 1 week, papadala yung card, pero yung digital, magagamit mo na. Halimbawa, ngayon, katulad kanina, si Christian, bigla ko naalala na baka may nanghuli dito na pulis. So, kailangan, kuhanan siya ng lisensya. So, naisipan ko siyang kuhanan, doon na ng sasakyan. So, habang papunta kami dito, kinukuha na ko siya ng lisensya. Siguro, 2 minutes lang, meron na siyang lisensya. So, legal na siya mag-fishing. Yan. 980 pa lang. So meron pang 20 meters. Layo exercise. Yun din yung kinaganda kasi bago ka mag-fishing, parang na-exercise ka, napawisan ka, na-stretch yung katawan mo kahit pa paano. So 1 kilometer na lakad, imagine niyo yun. Yung stretch na to. Yan, yung haba na yan hanggang dun sa pinagparkingan, 1 kilometer. So nakaka-excite, first time mag-fishing sa talagang medyo maraming malalaking isda. Kasi dun sa La Perouse, sa may airport, malilit na isda yon, pwede yung mga bata. Pero dito medyo upgrade dito. May pagka, tignan nyo naman, may pagka rock fishing style na. So medyo pamatanda lang dito. Ayun. Diyan tayo. Mundi abutin ng line ko dyan Hindi, bababa tayo konti. Baba konti. Pero ako, bigay ko yung gamit ni... Mga ano yan? May kukunin tayo dyan? Hindi, saan to? Yung nilagay kong gamit. Okay. Sige. So set up kami. Ayan. Medyo nakatakot ba? Oo, syempre. So ito yung rod namin, tagsa kami ni Christian. Hindi pa yan nagagamit, binili lang nung Merkules yata. So yung spot doon bababa. Ayan. Siguro dito may parang hagdan-hagdan.
hanggang makarating doon. Pero kung isipin mo, malayo yan. Siguro mga, yung taas niya, mga 3rd floor yung taas. Ayan, mukha lang siyang malapit kasi syempre malawak dagat, pero bababain daw yan. So katulad yan, yung iba nagtitent. Ayan, marami nagtitent. Kita mo, ayan, hanggang dun yan sa dulo. Yun, yung nakita nyo sa dulo, ang haba ng mga rod nila, o talagang pang malaki ang isda, tsaka pang matindi, pang matindihan na yon. So yan, katulad yan, nagtitent. Yan. So dito sa kabila, silipin natin. Medyo nakakatakot kung titignan mo. Yan, may fear of heights ako kaya ayan o, nakita mo, bangin na yan. So yun, ready na kami, nakapagkabit na kami ng mga lines. Yan, so next time bili na lang kami nung ready na para kabit na lang ng kabit. Yun, so yun, pack up na, maya na lang ulit. Yun o, Nakakuha tayo isa. sa one down. Mackerel. Tawag nila dito slimy mackerel. Yun, slimy mackerel using, oh, nandun pa, Sabiki. nandun pa yung ano, nandun pa yung pusit, pwede pa magamit ulit. Nice one. Dito natin lagay. Sige, lagay mo muna dyan sa sahig. Baka masita tayo. Bakit? Kailangan. Hindi, lipat mo lang doon sa'yo yung mga jacket. Yan, para purong isda dyan sa balde. Hoy! Yun o. Ano yan, Bill? Bill, ano yan, Bill? Ano ulit mo? Blackhead na maliit. Hindi pwede pang live buy. Kala ko, yellow tail. Yun o. Dali ka nga to. Oo nga eh. Ayos. Isa na, isa na. One down na, Monix. Yung tong. Wala. Oo, live ako. Pumapalag eh. Para iwasan natin. Ayun. Yun One o. down. One down. Let's go, let's go. Pangalawa. Pahawak ng anong ano. Bro. Hindi yung ano. Yung top. Etong tong. Sige lang. Yun o. Ayun, yung green, yung green. Within 5 minutes, dalawa na agad. Tong. Kala ko mga nantong. Baka mo yung isa. Piti mo. Yan, pwede mo. Sige. Piti mo ha. Para tatanggalin ko yung hook. Okay. Padali, Bill. Okay, 2 down. Oo, lagay mo na dyan. Feed lang, mag-feed lang kayo. So wala pa rin kaming huli ni Christian. Si Nico, dalawa na. Mulunggong. Magpakain lang tayo. So nakakauhaw, no? Ito lang, may dala tayong tubig. Tapos ito yung mga pain namin. Yan. So may chicken, may puset, may hipon. Yan. So kanina dalawang sunod, pero ngayon wala pa. Punta natin si Christian. Punta natin si Christian ngayon. At tignan natin kung meron. Ano, Chan? Kinakain lang yung pain? Mas kinakain yung manok. Kadalasan manok talaga ginagamit eh. Oh, tsinelas lang yan oh. Kaming dyan. Thank you ah. So ayan sila, mga Filipino yan. Puro kami Filipino dito. Ito vlogger din si Kuya. Kalaban. Anong kalaban? Buhol. Yun lang, pag marami, bol talaga. So yan. Ayan yung style dito. So diyan ka lang sa bato. Yan, fishing. So ang dami nila dyan. Ingat ka lang kasi pag nagbabato sila, baka mahook yung likod mo.
Palit floater. Palit floater yan. Ganda ng weather ah. Foam yan, foam. Ayun, field guard. Mag-field guard na ako. Ito plastic. Yun o. Tingpis siguro, kasi sinabit ko na. Sayang yun. Putol. Sayang lahat. Pain ulit. Yan o. May dumating pa na barko. Hinihila ng tugboat. Yun. Laki. Mukha na mabagal pero mabilis yan sa personal. Nihila siya. Pero malamang doon yung pupunta. Bagong lure na yan. Ano Chan? Sabitan ulit ako eh. Yun o. Sarap din kaso nakakaya kasi kulang yung mga gamit ko. Kulang yung mga lure, yung mga float, kulang. So nakakaya pag mangingi ulit tayo. So yun lang. Next time alam na natin, pupunta natin, marami talaga tayong dala. Kailangan marami ka talagang dala. Para yun, palit ka lang ng palit, tapos ready, mabilis. Hindi yung bowl ka ng bowl. Hirap kasi pag bowl ng bowl eh. So ito yung rod ko. Yan, Daiwa. Tsaka maiksi siya. Tapos yung mga gamit nila, oh, mga 9 to 10 feet. Yung gamit natin 6 feet lang, so medyo mahirap. Yun si Nico. Nakadalawa na rin si Christian, maliliit. Bale, pang prito-prito, dalawa. Sarap din, pero sabi nila gabi daw yung mga ano, sa gabi daw yung maraming isda. Try natin next time. Pahinga. So, palit-palit din ang ibang style ng hook tsaka ng klase ng mga nut para depende kung gaano kalaking isda yung target. So, kailangan Tama marami ba? tayong iba-ibang klaseng hook para Iba rin ang kulay, no? ayun, nahook ko na yung sarili mo. Iba yung shape eh. Yan o. Pampaksil yan. Di ba yan yung binibili sa palengke? Matinik. Tatlo na. Tatlong ganyan? Hindi, dalawang ganito tapos isang ano. Tapos may nahuli kahit. Oo. Nagagawa Pwede na yan. bato ko eh. Kumbaga, magle-level up din. Yan yung magandang pag-practice. Mga maliliit. Dito ko yan. No. Sige, kahit sa. Pampain lang ba? Yung eh. Liit eh. Pagalitan ka pa ni Mang. Alayo ng pinuntahan mo. Ito lang yung uwi. Magreklamo pa yung Dumayo ka pa, 2 subo lang ista. Ay, alon lang to eh. Yung buti, medyo makulimlim. Ganda. Nakakawit pa. Ano?
Taguyong? Dapat di nakikita. Tinanay ko naman, ewan ko lang. Nasa tuktok na. Time check 9:30. Medyo maraming nahuhuli pag yung kung kailan yung paligpit na o tapos ano mo na yung hilahin mo na pag malapit na sa lupa, doon sila may kumakagat, pero maliliit yung kumakagat. Tsaka tignan mo, kinakain lang yung pain, pero pag hinila wala siyang huli. Mahirap din. Ayos yun ah. Ano, last ng hangin no? Katatanga yung pain. Yan. Kung kaya mo makababa. Yan nakahuli natin yung maliit. Sabi na natin paano. Pain, yung nahuling maliit, pain na lang siya. Diba? Medyo malakas na yung hangin. Kaya nililipad yung ano namin, yung bait. Hindi pa nakakano sa dagat na tatanggal na yung pain kasi lakas. Kung mapapansin nyo, ewan ko na medyo yung floor dito lubak-lubak. So ayan, hangin siya. So makikita nyo nandun pa yung mga kasama namin. Yun, lumipat kami dito, medyo malakas talaga yung hangin, kaya kailangan ng pampabigat. Pero yung pa rin yung huli namin, dalawang malaki. Banat. 1, 2. Time check, alas 11. Pero hindi pa rin nadadagdagan yung huli kasi syempre swertihan lang. Hapdi na ng mata ko kasi lakas ng hangin, so yung tubig alat nalilipad. Ngayon bawi na lang next time kasi kami mga pagpagusto. Halimbawa, lagi kasi kaming nasasabitan, so yung bola ano rin nakakaya kung hihingi ka tapos sasabit lang, gagawa ka ulit. Mura lang yung mga hook, pero yung iba, yung mga floater, yung mga bola, pero yan pero di pa rin kami nawawala ng pag-asa. Yan si Christian, tinatry niya pa rin talaga makahuli kasi malilit yung nahuhuli niya, yung ganon maliit, pansi lang yan, champak siya pwede, yung stripe yun. Pero yung malalaki talaga, yung katulad kanina, yung nandito sa loob, hindi ko yun, so makakagat yun. 11:30 uwi na, so medyo dilim na at yung dagat malamig na, so sabi, wala daw isda pag gaganon, pag malamig lang summer naglalamig na, so
po. Makari lang. Kayo. Kanina pa ako dito, siguro. Kasi ko. Oo, ganun. Magkakasunod lang tayo ng lang. Ganda ng lagay niya ng rado. Kahoy. Enjoy. Hindi mo mararamdaman yung oras kasi nakakalibang. Hindi mo mararamdaman yung oras na 5 a.m. Hindi namin namalayan. Fishing. Mga pelican, no? Stig. Ayan. Mga totoo yan. Waiting sila sa mga isda na ipapakain sa kanila. Lalaki yun. Stig. Oh, alam mo peke pero tunay. Five steps. Pag tumagal-tagal ka sa fishing, ito na yung magiging sugat mo palagi. Bakit? Kasi diba nakakawak ng ganun ka ano? Yung Hindi na gumagaling to. Ah, parang sa gitara. Ito pala yung start mo. Tapos din. So, biglaan punta kaming Yama sa blowhole. Lapit lang yata dito yan. Ano? Sa Longgong dito. Tapos kung may madaanan, fish and chips muna tayo kasi tonggots na rin. Hindi namin napansin na 12 na. Napasarap. 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 At maganda daw ang part dito. Hindi, ano to kainan? Fish and chips. So. Hindi, ngalay. Walang upuan eh. Dito kami sa fish and chips na madadaanan. Kain muna. Meron dyan likod. Sa likod tayo dadaan. Masarap. So ito na siya, yung legendary fish and chips fresh seafoods. Yan o. Tinitigilan talaga siya ng mga sasakyan para kumain dito. Makakain din. Chicken burger, chips.
Kain muna tayo. Grabe, nakakalasing yung price. Sobrang dami. Nung in-order mo, kala mo konti pero hirap, hindi na rin maubos. Hindi namin maubos. So, okay na kami. Sobo na. Tabi. As in, literal na tabi. Super busog. So, balik namin sa sasakyan. Pauwi. Sobrang busog, mabigat. Ano ba yung fries nila, yung chips? Feeling ko dalawang patatas yun na ano eh. Dalawang buo na ginawang french fries. Tapos yung isda na prenito. Tsaka yung chicken burger. Yung chicken burger, hindi wala masyadong wow. Medyo nanipisan ako. Manipis yung patty niya. So pinipil lang siya manipis. Pero ayos lang. Pero syempre may natitikman tayong mas makapal yung hindi katulad sa Harris dun sa city. Kapal talaga ng chicken dun. $10 lang may fries na. Kapal nung chicken tsaka yung lagpas-lagpas dun sa bun. So yun. At least pero okay lang, busog na. Ganda, pang camping, old school. Nix, thank you. Next time. Thank you. So yun guys, no, medyo mainit pero nakauwi naman kami, hindi naman masyadong ma-traffic at dumaan pala kami sa tackle shop. So nakabili pa kami doon ng sinkers tsaka mga weights. So ayun, nakabili tayo ng mga sinkers at weights na magagamit natin sa susunod. Pero mahal doon sa shop na malapit sa amin. Pero yun. So kita-kits sa mga susunod na fishing adventures namin or kung ano man mga trip-trip namin sa buhay. If you like this video, just please like, share, and subscribe po sa aming YouTube channel, Yong Uwayan. See ya!